Sam. My name is Sander. My name is Zion. My name is EJ. Hello, Bishops. My name is Zoe Brady Marte. Hello, Bishop. My name is Naomi. Hello, Bishop. I'm David. Hello, Bishop. I'm Yeshua Clarence. Hello, everyone. I am Bishop RJ. You remember Mark chapter 10, verse 9? Mark chapter 10 verse 9. Now refresh my memory. Hindi ko maalala. Ano ibig sabihin nyo? Sige, can you say that to me? Jesus said, God has joined together, let not human beings separate. Okay, let us join together. Let nothing be separate. Dapat, huwag tayo mag-away. Ha? Dapat, anong ginagawa natin? Dahil isang family tayo. Huwag tayo mag-away at huwag magtampo. Okay? We have to learn to love each other. No one is to separate, okay, from the family of God. Bishop, ano yung paborito mo instrumento? My favorite musical instrument, guitar. Marunong ako mag-guitar. Okay? So, favorite ko yan. Yan lang kasi alam kong tugtugin. Wala nang iba. So, naging favorite na lang. Violin, gusto ko rin siya pero ayaw ng violin sa akin eh. Okay? Guitar lang yun sa akin. Guitar. Bishop, what is your favorite sport? Oh, very favorite sport. I love sports. Mahilig ako sa sports. So, number one, when I was very young, malit pa ako, ang una kong sports, basketball. Yan talaga ang favorite ko. Pagising sa umaga, hawak ko na yung bola hanggang matulog na lang sa gabi. Then, when I went to college, swimming naman. Okay, naging swimmer din ako. And so many other things. But ito, nung tumanda na ako, I discovered the game of tennis. So, isa rin yan sa favorite ko. So, siguro yun yung masasabi kong favorite sports ko, tennis, lawn tennis. Bishop, pag nagpe-pray ka tapos ay matagal na hindi si Lord may sinasabi sa'yo, ano yung gagawin? Okay. Pag nagpe-pray tayo at walang sinasabi si Lord, anong gagawin natin? We will continue to pray. Patuloy tayo mag-pray. Kahit walang sinasabi si Lord. Dahil si Lord nakikinig. Okay? So pag wala siyang sinasabi, ibig sabihin gusto niyang makinig sa'yo. Alam niyo ba si Lord, tulog pa tayo? Habang natutulog tayo, no? Nakatingin na si Lord sa atin kasi hindi natutulog si Lord. Nagbabantay siya. Sinasabi niya, ang tagal naman ni EJ magising. Gusto ko na sana mag-usap kami. So inaantay ni Lord. Alam mo kasi pag nagpe-pray tayo, pag narinig ni Lord yung boses nyo, nako yung heart ni Lord, tumatalon, nagja-jump yung heart ni Lord. Happy si Lord, marinig yung boses natin pag nag-pray tayo. Okay? Kaya nga paggising sa umaga, mag-quiet muna at sabihin mo kay Lord, Lord, ano bang gusto mong sabihin sa akin? Ano bang gusto mong i-pray ko? Then may papasok yan sa isip mo. Pag pipray mo si mama mo, pag pipray mo si papa mo, then i-pray nyo kaagad. Okay? Kaya kailangan palagi tayong mag-pray. Okay? Kasi pag nagpipray tayo, happy si Lord. Bishop, what's your favorite shoes? Oh, my favorite shoes. Basta wag lang yung pointed masyado. Nakikita na kayong sapatos na matulis. Ayaw ko na yung ganyan kasi nasisira yung mga kuko ko. Tingnan niyo yung shoes ko ngayon. Ako mahilig ako sa shoes. Tingnan niyo yung shoes ko. Matulis ba? Hindi. Square na siya, 'di ba? So, my favorite color sa shoes is always black and sometimes brown shoes. Sumusuot din ako ng brown shoes. Very rare yung gray na kulay. Minsan nag-gray ako. Bishop, you know Ephesians chapter 6 verse 1. Hindi ko rin alam yan. Alam mo ba yan? Talaga. Sige, sabihin mo nga sa amin. Ano yan? Ephesians chapter 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right.
Okay, galing nun. Alam nyo ba yung parents nyo, yung papa at mama ninyo? Gift ni Lord yan sa inyo. Yan ang pinakamagandang gift na binigay ng Lord sa atin, yung mama at papa natin. Ako, meron akong mama. Yung mama ko, teacher. Yun na, wala na siya. Nandun na siya kay Lord. May papa din ako. Okay? So, yung papa at mama ko, puro mababait. Sa sobrang bait nila, pag naging bad ako, pinapalo talaga nila ako. Kasi ayaw nila maging bad ako. So, tinuruan nila ako. Kaya, the best gift na natanggap natin kay Lord is yung papa at mama. Sino ba sa inyo, mahal nyo yung mama at papa nyo? Yan, very good. Dapat mahalin. Kaya, mag-obey tayo sa kanila. Okay? Kung love mo si mama, si papa, always obey them. Bishop, sabi daw ni Jesus, love your neighbor as yourself. Okay, love your neighbor as you love yourself. Ano ibig sabihin nyo? Ano bang gusto mong gawin para sa'yo? Okay? Anong gusto mo? Gusto nyo bang may nagbibigay ng toys sa inyo? Okay? Gusto nyo bang may nagbibigay ng ice cream sa inyo? Oh, so gustong-gusto natin, no? Kung anong gusto natin gawin sa atin, gawin natin doon sa kapwa natin. We will do to other. Minsan magbigay din tayo ng ice cream sa iba. Okay? Minsan mag-share din tayo ng toy. Sino sa inyo may lumang toys? Kunin natin yung mga lumang toys na ayaw nyo na kasi i-share natin sa iba. Lalong-lalo na sa mga batang walang toys. Kasi pag naging happy yung batang yan sa binigay niyong toys, alam nyo, yung tatay natin sa langit, nakatingin din, happy din siya. Pag pinapahappy natin yung mga anak ng Diyos, yung tatay ng mga anak na yan nagiging happy din. Okay? Nagiging happy din si Lord pag happy yung mga batang mahihirap na binigyan nyo ng toys. Bishop, alam mo na yung memory verse. John chapter 2 verse 5. Okay, sige, hindi ko alam yan. Memory verse. John chapter 2 verse 5. Whatever he says to you, do it. Whatever he says to you, do it. Si Mama Mary yata nagsabi niyan, di ba? Doon sa mga nag-iigib ng wine. So sabi niya, wala na silang wine. So sabi ni Mama Mary doon sa mga nag-iigib ng wine, makinig kayo kay Lord. Kung anong sasabihin ni Lord, gawin nyo kaagad. Kaya maumpisa tayo sa pakikinig muna. Okay? We listen to God first so we can know what God wants. Pag alam na natin anong gusto ng Diyos, ngayon, gawin natin ang gusto niya. So mag-uumpisa tayo sa pakikinig muna. We listen to God first so we will know what God wants. Ano yung mahirap maging bishop? Ano yung mahirap sa giging bishop? Pero pagkasama mo si Lord, nagiging madali. Kaya yung bishop dapat hindi humiwalay sa Diyos. Dapat yung bishop hindi lumayo kay Lord. Dapat yung bishop dapat palaging nakadikit kay Lord. Kasi pag hindi na siya nakadikit kay Lord, ang hirap ng trabaho ng bishop. Pero pag palagi yung bishop nakasama kay Lord, yung trabaho ng bishop kahit mahirap, nagiging madali. Okay? At hindi lang bishop, dapat lahat tayo, pati kayo. Okay? Huwag kayong lumayo kay Lord. Palaging nakadikit kay Lord para hindi mahirapan tayo sa buhay natin. Okay? Oh, yeah. Anong year na gin-build dito yung St. Michael? Anong year binild yung St. Michael? Well, kung titingnan mo talaga, yung St. Michael kasi, kasama yan sa church na binild ni Jesus. Okay? Kaya nga, siguro, pag sinabi mo, kailan nag-umpisa ang St. Michael? Nung si Jesus nabuhay muli, doon nag-umpisa yung church. Okay? Pero yung St. Michael talaga, paano nag-umpisa sa kalibo? 1980s pa. Okay?
So may pumunta dito nag-work si Brother Henry Bartlett. Then sumunod sa kanya pumunta dito sino? Si Jesus daw. Okay. Yung kaibigan ni Jesus, yung nasa heaven ng Bishop. Ha? Oh, si Primate, si Bishop Dick. Okay? Siya rin ang pumunta dito way back 80s. Then 90s, pumasok ako sa church. Naging kasama ko si Bishop Dick. Okay, ngayon, ako na yung nag-work sa church. Pag wala na ako, sino kayang papalit sa akin? Ikaw daw, siya daw, sabi niya ako. Okay, sige, pagpipray kita, ha? Siguraduhin mo. Si Father Bal, oh, sige. Ha? Si Father Benji, pwede rin. Si Father Nonoy, oh, sige, ha? Si Father Haynes, sige. Sabihin nyo yan sa mga tatay nyo, ha? Si Father Mel, yeah. Anybody, okay? Anybody. Bishop, nagnunood ka ba ng Son of God? Nag-sacrifice si Jesus. Hindi ko siya napapanood sa TV. Yung pinapanood ko yung Chosen. Bishop, ano religion ni Jesus? Ang religion ni Jesus, okay, very good question. Alam nyo ba si Jesus, nung pumunta dito, hindi siya nagdala ng bagong religion. Pumunta siya dito kasi gusto niya tayong ibalik sa Diyos sa isang relasyon. Okay? It's a relationship. So, Christ did not choose a specific religion. Jesus is the Son of God. Siya mismo yung Diyos. Okay? Ang gusto ng Diyos, makipagrelasyon sa atin. Hindi gumawa ng bagong relihiyon. Kaya, hindi importante ang religion. Importante talaga sa lahat, kilala natin si Jesus. Kilala nyo ba si Jesus? Okay. Ako nang magtatanong ngayon sa inyo, sino si Jesus? Ay Father God nga Son. Anak ni Mama Mary. King, Si Lord. Savior. The Father of Heavens. Guardian. Lord of Lords. Alam nyo lahat ng sinabi nyo? Lahat ng sinabi nyo, tama. So, ibig sabihin yan, kilala nyo talaga si Jesus. Iyon ang importante, hindi yung relihiyon. Importante, kilala nyo si Jesus, may relasyon kayo sa Diyos dahil kilala nyo siya. Okay, yun ang pinaka-importanting bagay. Yun ang pag-ingatan natin na hindi mawala yung relasyon natin sa Kanya. Okay, let me pray for you before we go. Thank you, kids. I love you. Walang I love you too. I love you. Okay. So, mahal na mahal ko kayong lahat. Huwag niyo kalimutan. At mahal na mahal kayong lahat ni Jesus. Lahat tayo mahal ni Lord. So, let me pray for you. Heavenly Father, I thank you for the lives of these young friends of mine. I pray, Father, for your divine plans and purposes to be fulfilled in their lives. I pray, Lord, that you guard them and protect them always. Protect them from the evil one. And I pray, Father God, that these children will grow in their knowledge of Christ. They will grow in their love for you. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay, thank you. Thank you very much. Palakpakan natin si Lord. Praise God.